Hello po sa ating mga viewers. Ito po ang AMP o Avoy Mix Video. Sa mga hindi po nakakaalam dyan, ay hindi lang po reaction video o commentary videos ang ating ginagawa. Meron din po tayong mga sarili nating videos na talagang gawa natin. At ito ay noon pa. No? Marami po itong topic, iba't iba, at tiyak na kapupulutan po ninyo ng aral. At ito po ang ihahatid natin sa inyo ngayon. Huwag na natin patagalin pa. Ito po ang ating video. Patuloy nilang tinutuklas ang mga bagong planeta at may mga natutuklasan naman sila. Kasama na rito ang pagtuklas kung papaano nagsimula ang lahat. Ano nga ba ang pinakamatandang nilalang sa buong sansibukob o universe? Kung pagbabatayan po natin ang Biblia, ay ito po ang ating mababasa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ayon sa siyensya, ang salitang langit ay maiuugnay sa espasyo o space. At ang lupa ay nangangahulugang daigdig. Tingnan natin sa pagkakasalin sa wikang Ingles. In the beginning, God created the heaven and the earth. Maliwanag pong sinasabi na ang tinutukoy na lupa ay ang ating daigdig. Sa pagkakataong ito ay nilikha ng Diyos ng sabay, ang tinatawag sa agham na space at matter. Tandaan niyo pong maigi, espasyo at daigdig pa lang ang nililikha. Ngunit ano naman kaya ang anyo ng daigdig na ito? At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Yan po ang anyo ng ating daigdig ayon sa banal na kasulatan. Ngunit titingnan po na natin sa ibang pagkakasalin sa Tagalog at isa sa wikang Ingles. Bago natin aralin ang ibig ipahiwatig ng Biblia. At ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Iyan po. At ngayon po ay pagtatapatin natin ang dalawang magkaibang salin sa Tagalog. Parehas naman ang kanilang ibig ipakahulugan, ngunit nawala lang ang salitang walang laman sa version ng MBB tag o Mabuting Balita Biblia Tagalog. At sa wikang Ingles ng The King James Version, nakikita mo ang without form and void. Ibig sabihin, walang laman. Naroon po yung salitang and void. Binigyang diin ko po ang salitang yan sapagkat nawala ito sa isang salin sa Tagalog at mahalaga ito sa topic natin. Kung ang pagbabasihan natin ay ang saling ito sa Tagalog, makikita natin ang mga salitang walang anyo, walang laman, dilim sa ibabaw ng kalaliman, Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Kung pag-aaralan nating maigi ang mga nakasaad dito, ang ating daigdig ay isang malaking volume lamang ng tubig.
Ni kahit kalaliman nito ay walang makikitang lupa para masabing walang laman. At nagpapaiba-iba ang anyo nito para masabing walang anyo na nagpapalutang-lutang sa kadiliman ng kalawakan. Masdan niyo po ang ipapanood ko sa inyong isang tubig na walang anyo at walang laman na nagpapalutang-lutang. Ang inyo pong nasasaksihan ngayon ay tubig lamang na lumulutang-lutang, walang anyo at walang laman sa loob. Isipin nyo na lang na may ganito na kasing laki ng ating daigdig at nagpapalutang-lutang sa madilim na kalawakan. Ito ang eksaktong ilustrasyon ng ating daigdig na sinasabi sa aklat ng Genesis. Dahil dito, tubig marahil ang kalaliman ng ating daigdig. Kaya naman sa pagbaha noong panahon ni Noe, sa kalaliman kinuha ng Diyos ang tubig bukod sa ulan para pabahain at palubugin ang kahit na pinakamataas na bundok. Kaya naman masasabi kong ang daigdig natin noong pasimula ay tubig lamang. Pagkatapos nito ay lumalang ulit ang Diyos. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Ang tanong, anong uri ng liwanag ang nilikha niyang ito na sakop sa kanyang unang araw ng pagkalalang at inihiwalay niya sa kadiliman? Sigurado po ako na hindi ito ang literal na araw na nagbibigay ng literal na liwanag na natatanglawan natin sa mga panahon ngayon na kung tawagin ay araw, buwan at mga bituin. Dahil lahat po ito ay nilalang niya sa ika-4 na araw ng pagkalalang. So ano nga ba ang misteryosong liwanag na ito na inihiwalay niya sa kadiliman? Kung ako ang inyong tatanungin, ang sagot ko sa ganang akin lamang. Base na rin sa nakasulat sa Biblia sa kanyang unang pagkalalang. Nang likhain niya ang liwanag at ibukod niya ang dilim, ay lumikha siya ng oras at panahon. At dahil dito ay lumakad ang unang araw at gabi bilang oras at panahon. At dahil dito ay nakumpleto ang agham upang makalikha pa ng mas marami. Ito ay ang time, space, and matter. Pero tila yata mas nauna pa ang space at matter kesa time o oras. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit hindi matukoy ang edad ng ating daigdig dahil nauna pa ito sa oras at panahon. At daigdig din natin ang itinuturo ng Biblia na pinakamatandang material na nilikha ng Diyos sa buong sansinukob o universe. Wow, ano po, napakagandang video po itong nasaksihan natin ngayon at nililinaw ko lang po, ito po ay isang malayang pananaw kung sino po ang paniniwalaan nyo, kung yung sinasabi ng mga siyentipiko na sumasalungat sa Biblia o yung mga nagpapaliwanag na mga siyentipiko na hindi sumasalungat sa Biblia. Ito po kasi ay ayon sa Biblia, ito pong ating explika, no? So, dito po makikita natin kaya pala hindi po natin malaman kung gaano katanda na ang ating daigdig at maaaring ang ating daigdig ay mas matanda pa sa panahon na ating inaakala.
o nauna pa sa paglikha ng oras. So kagaya ng sinasabi ko, ito nga po ay isang malayang opinyon o kaya naman na ang pagpapasya ay nasa inyo po kung sino pa talaga ang paniniwalaan nyo at lalo na ang usapin ay may kinalaman sa mga sinauna pa o yung mga hindi natin inabot. So sa video ito, sana marami kayong natutunan. Maraming salamat po. Ito po ang Aboy Mix Video. Abang-abang lang po kayo sa mga video nating parating dito sa channel na ito. Salamat po.